dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Grabe, ang dami. Sa inyo, ilan ang naka-t-shirt? Alam nyo, yan ang talagang hindi mawawala sa uso. Kahit saan ka magpunta, marami talagang naka-t-shirt. Alam niyo bang ang pagsuot ng t-shirt ay nagsimula lang bilang pang-ilalim o mas kilala noon sa tawag na panloob? Hanggang sa hindi na nakontento ang tao at nagsimula na ang pagkauso ng mga screen-printed at dyed na shirts. At tayong mga Pinoy, kailan ba naman tayo nagpahuli? Lalong-lalo na kung pagdidesenyo lang naman ng t-shirts ang pag-uusapan. Kaya naman nandito tayo sa The T-Shirt Project. Magandang hapon, Charlie at Andrew. Hello! Kinagagala ko kayong makilala. Sa wakas. Nakilala ko na rin kayo kasi gustong-gusto ko talaga yung mga ginagawa nyo nung nag-umpisa pa lang kayo. Paano nyo naisip yung ganitong concept? Actually, joke lang siya eh. Deadline na, next day na yung deadline. Wala pa akong maisip. So, nagbabasa akong magazine, GQ, na may nakita akong ad ng polo. Tapos parang nabila ko lang, scoop kaya natin to. Gawin natin kalabaw, gawin natin farmer. Lagyan natin bolo, tapos tayo ng bolo. Ang galing! Doon nag-start lang. Doon Joke lang nagsimula talaga. Hindi ba kayo nagkaroon ng problema dun sa mga, yung mga brands na ni-spoof ninyo? Meron din. Pag may nagre-reklamo, natatakot kami, so pinupull out namin. Pero eventually, na-realize namin kung ganun lagi gagawin namin. Mawawalan kami ng magbebenta. So nag-research kami, tapos na-discover namin na yung spoofing is an exception to copyright. Ngayon, hindi na lang siya spoof. Hindi na siya spoof. Meron na kayong Malaysia at iba-iba pa. Apart from that, meron kaming customize para sa mga gusto ng yung sarili ng design. May naisip silang catchy phrase o statement o pangalan nila. Pwede namin ilagay sa shirt. Pero letters lang to, Letters words. lang siya. Yung pinaka-ulis, yung volume 1, yun kakaiba kasi pag binili mo yun, ikaw lang talaga meron sa mundo. Kasi isa lang ang paproduce namin bawat design. Wow! Pero kung di nyo naman masyadong feel mag-t-shirt at mas gusto nyong mag-dress, sigurado ako magugustuhan ninyo ang mga disenyo nang ipapakilala ko sa inyong Pinoy design. Isa sa mga pinakakilalang designer na nagdadala ng pangalan ng Pilipinas sa larangan ng fashion sa buong mundo, yan si James Reyes. Graduate ng UP College of Fine Arts, major in advertising, si James Reyes ang naging representative ng Pilipinas para sa pinakamalaking fashion competition noong 2002 sa Paris, France. James! Ang ganda naman itong mga to. Sobrang siyang kakaiba. Ako, I really like this one. Kasi ang ganda pa ng kulay. It's very catchy. How did you come up with designs like this? Well, itong collection na to was launched at the Philippine Fashion Week. Yung huli sa March. Tapos ang inspiration doon is graphic design. So gumamit ako ng mga elements na usually makikita mo lang in mga common objects. Katulad nito, Ito safety pin. Like, ito naman, mga scissors, gunting. Oo nga eh. Tapos parang it cuts through the dress. Yes, diba? nagkaka-slash siya dito. So ito, very simple lang yung cut niya. So it's flattering sa a lot of body types. Pero yung detail niya is a peekaboo shape na parang bumbilya siya, light bulb. So nilagyan lang ng detalye ng yung screw sa light bulb, yung light switch. So ito yung mga naging common things at home na makikita mo, mapipick up mo. Tapos ginamit niya sa mga dresses niya. Ito naman, hulaan nyo, hindi ba mukha siyang chandelier? Yes, At kasi, he's a painter. Yes. Kaya most of the clothes, merong sarili niyang, ikaw mismo yung nagka-hand-paint, diba? Actually, ito yung zipper niyan eh. So, para lang maging maiba, nilagay ko lang yung zipper kung saan yung kung saan yung chandelier. Parang siya yung nagsasabit doon sa nag-hang hands. Yung Metrowear series lang last July. Yung inspiration ko naman doon, children's book. Like ito, gusto kong maging itsura niya, parang drawing ng bata. This one, simple lang siya eh. Mukha lang siyang sleeves na may mga botones, but they're actually mga guys. So, pwede ko bang isuot yung mga damit? Kahit a few pieces lang. Sa edad na 27 years old, si Brian Tenorio ay isa sa pinakabatang designer dito sa Pilipinas.
Maliban sa kanyang pagdedesenyo ng mga bags, alahas at sapatos, siya rin ay isang correspondent ng Italy at New York-based United Colors of Benetton's Color magazine. Kasama ko ngayon ang isang famous shoe and jewelry designer, si Brian Tenorio. Sobrang fascinated ako sa storya mo. You're from Marikina. Is that why you're into shoes? Yes, kasi mas madali sa akin maghanap ng sapatero sa Marikina kasi I grew up in that area. So sa Marikina mo ba pinapagawa itong mga sapatos? Oo, meron kaming pabrika sa Marikina. Doon Entirely mismo. in Marikina? Entirely in Marikina. Wow. Except when we have to import materials. But everything is in Marikina. Paano ka nagsimulang mag-design ng mga sapatos? Kasi dati akong graphic designer. Tapos na-realize ko before na yung graphic design ko, pwedeng may apply sa other things. So pwedeng isuot. Wala akong makitang sapatos na gusto kong suot. So naisip ko, pagawa na lang ako sa Marikina. Taga From Marikina graphic naman ako. designer to a shoe designer, saan mo makikita ang pagka-Brian Tenorio sa mga sapatos at jewelry na ginagawa mo? Has to be sexy Oo. at pinag-isipan. Kaya may lust. At eventually love na rin. Oo. Dahil sa ganda ng mga gamit mo, na-export mo na ba itong mga to? Actually, Tenorio Manila, bago pa lang. We're only 1 year and a half, one and a half years old. Oo. Pero nagpadala na kami ng sapatos sa lahat ng party ng mundo. Thank you very much and Salamat. congratulations Thank for you, doing thank you, a thank you, great thank you. job. My pleasure. Salamat. Salamat. Brian Tenorio at ang kanyang mga disenyo, Certified Pinoy Pride. Pagdating sa fashion, kilala tayong mga Pinoy sa ating artistry, creativity, and resourcefulness. Isang larangan na hindi tayo pahuhuli. You can be the next. The search is on for the next